Oh, ito sabi naman ni Vice President Leni Robredo tungkol doon sa RevGov. Ba, ang daming balita kanina, no? Tungkol kay Vice President Leni Robredo. Dapat ganyan eh. Total, hindi naman nakakapag-live yung presidente. Ikaw ang mag-live, di ba? Oh. Ang gaganda ng sinabi ni Vice President Robredo, talagang ang gusto niya mapagkaisa ang mamamayan eh. Di ba? Kasi wala naman lalo tayong hindi makakabangon, lalo tayong mahihirapan, kapag ka ang administrasyon kamukha ngayon, na walang iniisip kung hindi mang-away, manakot, yan ang iniisip eh. Pag may merong gumawa ng maganda, may nakapagsabi ng maganda, pag-iinitan yun. Di ba? Mga kaibigan, gumagawa ng galit laban dun sa mga tao na ang tanging dahilan lamang na ating nakikita yung magiging panganib. Ang tingin nila sa taong nakakagawa ng mabuti, panganib sa kanilang. Siyempre, ano pa, hinahangad niyan. Pagka ganyan ka-insecure ang tao, ano hinahangad niyan? Mawala sa pwesto o mamalagi sa pwesto? Siyempre, yun ang iniisip niyan. Di ba? Di ba si Vico Sotto nung ganun ang ginawa? Pinagsabihan, mga kaibigan. Bakit? Nakita nila, akala threat na sa presidency kasi ang ganda ng ginawa ni Vico Sotto sa Pasig, di ba? Nung nag-umpisa na ang COVID, mga kaibigan, lahat ng proyekto, sinisita yung magagandang ginagawa. Ayaw ipatupad ng national government sa kanya. Pinipigilan siya na maipatupad dahil baka maging banta siya sa pangarap ng iba, mga kaibigan, kung sino man yun. Sila rin yun. Di ba? Hindi mawawala sa kanilang pangkat o hindi mawawala sa interest nila. Yung mga taong, sabi niya Manchurian candidate, makaka-apekto sa iba. Mga kaibigan, yan lang naman ang dahilan eh. Bakit? Si Vice President Leni Robredo, kahit ba hindi pinupwera nila, di ba? Ginawa nila kunyari nung una dun sa droga. Nung merong mga dossier na hawak na si Vice President Robredo, tinanggal nila sa pwesto. Mga kaibigan, unang-una hindi naman nag-apply yung tao. Pagka-appoint sa kanya, pinagbabanatan siya nung mga buhong na troll. Sino nagutos doon? Alam nga namang oposisyon na nagutos doon. Di siyempre mag-uutos doon itong gobyerno rin, itong administrasyon din. Di ba? Siraan nyo si Leni. Yan, mga kaibigan. Bakit? Kahit ba hindi siya mabigyan ng ibang pwesto, mga kaibigan, dito sa administrasyon ito, meron pa rin tungkulin at pananagutan si Vice President Leni Robredo, para gawin niya ang kanyang magagawa in her capacity as the duly elected, duly constituted Vice President of the Republic of the Philippines. Lintik, kala mo may laman eh. Wala, mga kaibigan eh. May tungkulin ka eh, binoto ka eh. Di ba? Kaya yun ang ginagawa ngayon ni Vice President Leni Robredo. Ang sabi niya nga, ang laking kalokohan yan. Huge nonsense. Nung araw, tawag dyan ni Pugo dasa-lasa nonsense.
First of all, sabi ni Vice President, what do they mean when they call for a revolutionary government? Ano niya? Unang-una, ano ibig sabihin nyo na manawagan kayo ng revolutionary government? They are asking to throw away our constitution. That itself is illegal. Yun yung sinasabi natin. Once na nag-declare kayo ng revolutionary government, pwede na kayong arrestuin kung tutusin. Dahil sa pagtalikod na ninyo. Sa pagtalikod na ninyo sa saligang batas. Di ba mga tarantado ito, mga kaibigan? Isipin mo, ang sabi nga ni dating Chief Justice Hilario Davide, yan anyang draft na isinulat yung inappoint nila na mag-draft ng bagong saligang batas. Di ba si ano yun? Dating Chief Justice din, Renato Puno, at saka si dating Senador Nene Pimentel. Mga kaibigan, ano sabi ni Justice Davide? Binasa niya yun eh. Ano sabi niya? Diyan sa saligang batas na yan, wala na ang West Philippine Sea. Lahat ng teritoryo ng Pilipinas, tinanggal dyan. At ang titira na lang dyan, yung Scarborough Shoal. Yun na lang ang nasasaad dun sa draft ng saligang batas. Sa madalit sabi, isang malaking sabuatan po ito, mga kaibigan, na tayo ay ibenta sa China. Ibinenta tayo, kaya hindi sila makapalag eh. Yun lamang sinabi ng China na yun, na binabala ng China na tumigil kayo sa sa illegal provocation. Sa malaking sampal na yan eh. Sa ating mga Pilipino eh. Mga kaibigan eh. Yan ang pinakamalaking problema natin ngayon. Diba? Itong, kaya yung sinasabing lalabas daw ngayon si Presidente Duterte para daw ipaliwanag na kung ano-ano yung mga ginasta sa panahon ng COVID. Ba hindi? Alam naman namin, wala naman kayong ginawa. May ginasta kayo, wala kayong ginawa. Kaya, pag sususpecha mo, luma na ito eh. Luma na yan, kung ano man yung ilalabas nilang yan eh. Ang issue na ngayon, napakatindi na po. Yan yung kauli-uli ang sinabi ng China na yan. Ano ibig sabihin yan? Di ba bantayan? Tigilan nyo, Anya, yung illegal provocation. Sipin ninyo yan, mga kaibigan. Samantalang tayo may-ari nun. Tapos tayo pa illegal. Tayo pa raw nagpo-provoke. Isipin mo sa sarili nating teritoryo, hindi tayo ipinaglaban ng ating sariling gobyerno. Samantalang sa teritoryo ng Indonesia, binubunggo ng barko nila yung kung ano man yung mga sasakyan nila na napapadpad sa kanilang teritoryo, mga kaibigan. At magbanta si Widodo. Ang sabi niya, walang compromise. Walang negosasyon, walang compromise when it comes to sovereignty. Ang sabi niya, mga kaibigan, pagdating sa kasarinlan, walang kompromiso yan. Walang negosasyon dyan. Pag sinabi ng kasarinlan, amin yan. Amin yan. Amin yan, hindi yan sa inyo. So wala tayong pag-uusapan. Nasabi ba nilang itigil niya yung illegal provocation nyo? Nasabi ba ng China yun sa Indonesia? Nasabi ba yan ng China sa Vietnam? At ang nakatatawa dito, ni isang senador, mga kaibigan, walang matatag na naninindigan. Dapat yung Senado
sa kabuuan. Mambabatas kayo. Dapat alam niyo yung batas. Hindi ba? Sa ruling ng Dahig, alam niyo yan. Pero walang opisyal na paninindigan ang mga senador natin. Kailan lalabas yung mga yan? Pag hindi na si Presidente ang Duterte ang Pangulo. Ha? Pagka ang Pangulo na ng Pilipinas ay yung naninindigan na laban dyan sa ginagawang panlulupig ng bansang China, tsaka kayo magbabago ng inyong paninindigan. Wala kayong mga buto sa gulugod. Mabuti pa yung iilan-ilang tao ay nananawagan, hinihimok. Alam nyo, ano nga napapanood ko yung video ni Kawaldi Carbonell umiikot sila para himukin ang mga Pilipino para manindigan. Sapagkat hindi ito tungkol sa ikaw Marcos, ikaw Aquino. Mamaya ipaparinig ko naman sa inyo. Si Ninoy naman. Ako nasa media. Meron akong sariling gusto. Hinahangaan, 'di ba? Pero hindi ko pwedeng ikompormiso ang interes ng bayan. Kung sino ang inaakala kong mabuti, ano mabuti niyang ginawa, sasabihin natin. Kung masama, pupunayin natin. Kung dati, tumulong tayo para ikampanya itong administrasyong inutil na ito, mga kaibigan. Itong presidenteng nagsabing inutil siya. Ilang buwan lang nawalan ako ng gana. Ano ibig mo sabihin? Kung kinampanya ko yan manatili na ako dyan. Manatili akong bobo, gago, lumuking ko. Kung ano yung mga pinaggagawa nila. Ganun ba gusto ninyo? Kung ba kinampanya ko yung isa hindi ko na siya pwedeng banatan. Hindi ko na siya pwedeng punahin kapag sila'y nagkamali. Yun ang malaking pagkakamali sa mga nag-iisip ng ganun. Kaya tayo nandito, hindi para sila, para tayo tumulong sa mga, ito karapat dapat, nung maupo na walang hiyana, pupurihin ko pa rin. Anong klase kang tao? Ano ba iniisip mo? Pakinabang. Pansarili mo lang pakinabang. Tandaan ninyo, kung ano yung sinasabi ng mga taga-ibang bansa, na ang sovereign niya ay walang kompromiso yan. Wala yang negosasyon. Doon tayo maninindigan lagi sa tama. Kung ano yung nasa batas, kung ano yung rule of law. Sapagkat doon hindi tayo magkakamali. Magpapatuloy tayo mga kaibigan. Ang sabi pa ni Vice President Leni Robredo, during this time, when there are rumors, although have been refuted, sa panahon natin ngayon, Anya, na merong mga usap-usapan sa kabila na ito'y pinasisinungalingan, that the president is sick, and then you will talk about revolutionary government. It just added to people's suspicions. Di ba ganyan din ang sinasabi natin nung nakaraan? Yung RevGov na sinasabi nitong mga ungas na ito, yan lalo nagpapatibay sa hinala ng marami na hindi na maganda ang kalagayan ng kalusugan ni Presidente Duterte. Mga kaibigan, yan mga sa kanila mismo nang gagaling Di ba? Paano hindi ang atensyon nila wala talaga sa ikabubuti ng bansa,
Mabuti pa sana, naging dakila pa kayo, mga ungas kayo, kung ang iginiit ninyo ay yung paninindigan ng Pilipinas laban sa pananakop ng China. Baka sakaling nakapaghatid pa kayo, nakapag-ambag pa kayo ng paglilingkod sa taong bayan. Perwisyo ang ginagawa ninyo eh. Ginugulo ninyo ang bansa eh. Hinahati ninyo ang bansa. Oh, kayo rin na nagpapakulo niyan. Kahit sabihin pa ng palasyo na wala kaming kinalaman dyan. Pero hindi naman sila kinakasuhan. Dapat sa kanila kasuhan eh. Sapagkat labag sa batas yan. Mga kaibigan, yan eh para mong binabaliwala na ang saligang batas. Tahasang pagbaliwala sa kawalang paggalang sa ating saligang batas. Dito na ninyo, di ba? Rebgub. Revolutionary government pala, di ibig sabihin nyo, ayaw nyong kilalanin ng saligang batas. Di pwede na kayong ulihin at pwede nang manumpa si Vice President Leni Robredo bilang bagong Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ito, sabi ng Integrated Bar of the Philippines, kanilang kinukundina yung revolutionary government na panawagan na yan. At yan ay labag sa saligang. Sabi ko nga sa inyo sintido kumun lang Di ba? Nasabi na natin yan, itong mga sinasabi ngayon. Una ko nang nasabi yan naipaliwanag na. Kasama ko pa si Peter nun pinaliliwanag namin yan Kung magdideklara sila ng revolutionary government, ano sabi natin? Hindi na kayo kumikilala sa konstitusyon. Di ba? Binabaliwala niyo na ang saligang batas. Sa madalit sabi, tanggal kayo sa pwesto. Di ba? Tanggal kayo sa pwesto. Ang mauupo, yung kumikilala sa konstitusyon. Di ba? Mga kaibigan, a revolutionary government is a repugnant to constitutionalism. It should be discouraged and denounced as we do now. There is no legal, factual, practical, or moral basis for a revolutionary. Sa lahat ng bagay, lalo na yung ganyan, dapat may dahilan ka. Wala kayong dahilan Revolutionary government. Sinasabi na nga natin, ginawa yan sa panahon ni Presidente Cory Aquino sapagkat meron dahilan. At ang pinaka-importante, kahit na ginawa nilang magdeklara ng revolutionary government, ako na magpapatunay sa inyo. Hindi inabuso. Kahit hindi natin gusto ang administrasyon ni Mrs. Cory Aquino. Pero ako na magsasabi sa inyo, hindi inabuso ni Mrs. Cory Aquino ang kanyang poder para sagkaan ang kalayaan ng mamamayan, lalo na ang kalayaan sa pamamahayag. Di ba sabi ko nga sa inyo, maging nung ginagawa pa ang saligang batas sa ilalim ng administrasyon ni Mrs. Cory Aquino, bumabatikos kami kasi. Ano po bang Araw-araw. Doon sa impilang pinanggalingan namin noon, mula umaga yun, hanggang from sign on to sign off, si Cory binabanatan doon. Inyong sinara. Pinasara yun. Inimbestigahan ng Senado yun. Kaya nabalik yun. Tinanggal yung nakaupo ron. Yung mataba. Ubis. Si Alcuaz. Mga kaibigan. Kita ninyo? Kontra ako sa saligang batas nung ginagawa yan.
Pero, nung nakita ko na, nakapaloob pa rin sa saligang batas na yan, yung garantya sa kalayaan ng mamamayan na makapagpahayag, yun lang ang nagpabago sa ating isip na sumang-ayon sa bagong saligang batas. Noong yan ay ratifikahan sa pamamagitan ng plebisito, mga kaibigan. Kasi yun ang pinaka-importante. Kita ninyo ngayon, ang daming paraan para busalang ka. Pag na-appoint sa pwesto, tatanggalin ka sa istasyon. Di ba? Mga kaibigan. Yan o. Pagka ba tayo'y maninindigan laban sa inchik, kailangan pantanungin ko, ikaw, sino ba ang ano mo? Kay Marcos ka ba? Ba hindi. Kay Marcos ka, kay Aquino ka. Pare-pareho tayong mga Pilipino na merong tungkulin para manindigan at ipaglaban ang ating bansa, ang kasarinlan ng ating bansa. Tungkulin natin yan di ba? May panatang makabayan pa, elementary ka pa lang Iniibig ko ang Pilipinas, di ba? Nakalimutan ko na. Para ako si Marcolecto mga kaibigan Nalimutan ko na yan At mag-ingat din tayo dun sa mga nagpapanggap na makabayan. Kesyo, padideport ang incheck, mga kaibigan. Ito pa isa Dito makikita mo ang panliligaw yan, yung PhilHealth. Tandaan niyo, wala mangyayari dyan. Ito yung mga diversionary tactic ito. Para tayong mga mamamayan ay hindi makapag-focus sa pinakamahalagang issue. Hindi tayo makagawa ng ating paninindigan. Libangin tayo dito sa kunyari. Kung yung 4 na taong nakaraan wala nga nangyari, ang daming corruption. Mga kaibigan, walang mangyayari lahat dyan. Alam nga naman sa loob ng 2 taon makagawa ng desisyon na mahatulan sila. Wala naman yan Suspension pa lang yan Ni wala pang sa kamayata ng ombudsman yung mga dokumento na gagamitin ebidensya laban sa kanila dahil wala pang formal complaint kalokohan yan, mga kaibigan. Lahat ng yan ay diversionary tactic. Mga padideport yung 2 incheck. Diversionary tactic yan. Kung talagang totoo yan, eto ang mga senador lang di ba mga mambabatas yan? Dapat gumawa sila ng hakbang para yung visa upon arrival ipabawi sa Department of Justice. Kumibo ba sila dyan? Doon sa visa upon arrival na department order na pinirmahan ni Justice Secretary Aguirre. Bakit walang nagsasalita na yan bawiin o baliwalain yung visa upon arrival na yan ang dahilan kung bakit tuloy-tuloy ang pagpasok ng mga inchik dito kahit na sa panahon kasagsagan ng pandemya. Ang mga inchik nagpapasokan kung saan-saan, sa Subic, sa Clark. Mga kaibigan, kung talaga may gagawa dyan walang kumikilos. Pero tandaan ninyo, pag iba na nakaupo, ang lalakas na ng loob niyan. Gagawa na sila ng paninindigan kung sa inchik sila at magpapanggap pa. Di ba? Magpapanggap na kunyari magtatanggol sa soberenya ng Pilipinas. Pero yung mga pogo,
Hindi sila makagawa ng paninindigan para ipanawagan sa administrasyon na ipatigil lahat yan. The end does not justify the means. Kung ang inaasahan ninyo sa Pogo kita. Kita saan? Illegal. Mga kaibigan, kalokohan yan. Kesyo itong Pogo raw, kita daw dyan. Balak gamitin sa COVID-19. Naku, yun lamang inutang na bilyon-bilyon dolyar Sana. Yan ba may papaliwanag? Wala yan, mga kaibigan. Wala lahat yan. Kaya mag-ingat kayo din dun sa mga nagsasabing biglang susulpot na yun kung kailan medyo tumatawag na ng pansin sa maraming mamamayan yung mga panawagan na nagmula sa iilang tao. Yan, katulad nila Justice Carpio, di ba? Yan ang nag-iisang tumatayo at kumu-question. Di ba? At nakikipaglaban para sa soberenya ng Pilipinas sa ginagawang pananakop ng China at pag-abuso sa atin. Si Robin Padilla, sundalo na. Pwede pala magsundalo ang convicted, no? Mga kaibigan. Si ex-convict, di ba? Ex-convict ba to? Ex-corn beef. Si Jesus Benecio. Si Terry Hernandez Terencio from Malolos, Bulacan. Ariel Ramos, Eric Swan, Alan Advincula, Marisa Martinez, John Swanali Gurbuksani. Lintik ang pangalan nun Si Hubert Pang, Noel Lorenzo, Joselito Camacho, Dante Pahuriray, De Guia Dan, ang mahusay na musician, gitarista, Danny Trias ng Family Bird Control Revert, May J, Sierra Charlie de Guzman, Rose Basco, Ramon Santos, Sher Pascua, sa Chicago si Mirna Guillermo, at sa Florida si Roxanne Rankin. Philip Canuto from Saipan, nanonood po sa atin. Nestor Nerva ng Los Angeles, California. Marinel Jovellanos Lam from Hong Kong ay nanonood po sa atin. Aurora Lim ng New Jersey. Partosa Eric ng Reno, Nevada. Jabe Dinoy. Bobet Bernadas, isang veteran musician din po. Napakahusay na musician ito. Keyboard player. Ano rin to, galing ng music making company kay Gary Leasing. Boyet Potenciano ng San Diego, California. Erlinda Tarun. Nagparty raw tayo nun. Si Erlinda Tarun pala nakadalo sa ating party nun sa Ermita. Jerry Obregoso. Barangay official yan. Si Mel Caronongan, Claudio Buenaflor, Raul Villanada na ating katropa, si Maria Cruz, Maria Shirley Limoso. Wala na nangyari doon sa Pastillas, di ba? Yun yung visa pan-arrival na nagkamalang dyan. DOJ tsaka ang Bureau of Immigration, mga kaibigan, po,
puso ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagtutunwari. Hindi palagay, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Magandang Yumaga! Sal Panelo!